Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, September 20 na po 2025, banta ng bagyong Nando mas lumakas pa at malapit nang maging isang ganap na super typhoon. Aalamin din natin ang mga lugar na posibleng daanan nito sa malaking bahagi ng ating Luzon. At yung landfall scenario, pag-uusapan din natin para makapaghanda yung mga kababayan natin. Pero hihingi muna ako ng isang tulong, kahit like lamang po. Malaking bagay na po yan para magkaroon at mas tumaas ang engagement natin at makaabot sa ating mga kababayan ng update sa lagay ng ating panahon. So kung titignan nyo, eto pong si Bagyong Nando ay naging isang ganap na severe tropical storm. Sa mga susunod na mga oras, susunod na dito yung sinasabi natin na pagiging typhoon category. So ipapakita ko sa inyo yung tinatawag po natin na area of probability nitong si Bagyong Nando. Sa kasalukuyan ho, no, ay merong lakas po si Bagyong Nando na 95 kilometers per hour at bumugso naman sa 115 kilometers per hour. May pagkilos po pa westward, medyo mabagal ito sa 10 kilometers per hour pa lamang. Meron siyang lokasyon na 850 kilometers east of Central Luzon. So tignan natin mga kaibigan, mga kababayan, ito nga pong pinaka tinatawag ho natin na track and intensity para po dito sa Bagyong Nando. So ito ho, no, pakita natin mabuti. Tignan nyo ho. Etong si Bagyong Nando ay magiging isang ganap na super typhoon category o isang ganap na super typhoon pagdating pa po, no, ng Monday. Pero by Sunday ho ay lalakas siya sa typhoon category. Mamaya din magiging isang typhoon category na itong si Bagyong Nando. Pero ang pinaghahandaan natin dito, September 22 alas 2 po ng madaling araw, Monday yan, ay makakaranas tayo ng super typhoon na lakas nitong si Bagyong Nando. Pag sinabi ho natin super typhoon category, meron hong lakas siya ng hangin na aabot sa 220 kilometers per hour pataas or mas mataas pa yung bugso ng hangin. At direkta po ito makakaapekto sa malaking bahagi ng ating Luzon, especially sa extreme northern Luzon. So pag-uusapan natin yung mga lugar na apektado na yan. At lalabas naman siya, etong si Bagyong Nando, pagdating po ng Tuesday, September 23, sa ganap po na alas 2 ng hapon. So yung mga lugar po na apektado, no, yung sinasabi natin na extreme northern Luzon, kasama dyan mga kaibigan, ito pong area ng Batanes, kasama po yan sa mga apektuhan. Kasama rin po sa mga apektado ng lugar, at ito pong Babuyan Islands, kasama rin yan. So pinaghahanda't maging alerto tayo, no, yung mga lugar dyan, Ilocos Norte, Cagayan at ilang bahagi ng Apayao ay maapektuhan din yung mga lugar na yan. At possible na mas bumaba pa ng kaunti, no. Ito nga pong si Bagyong Nando, dahil wala pong high pressure na humahatak po sa kanya pataas. So titignan din natin yung mga lugar na dadaanan niya sa mga susunod po na mga oras. Ito ho, no, para clear din sa bawat isa, September 20, ngayong araw din po ng Sabado, alas 2 ng madaling araw, dadaanan itong si Bagyong Nando ang area po ng east of Central Luzon na may layong 850 kilometers at 100 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. At within the next 24 hours naman, September 20, ngayong araw din po ng Sabado, alas 2, so mamayang alas 2 ng hapon, 800 kilometers east of Northern Luzon, 130 kilometers per hour, isang ganap na typhoon category. Ngayong araw din siya naging typhoon, so maging handa tayo sa mas malakas pa na magiging epekto nito. September 21, alas 2 po ng madaling araw, 705 kilometers east of Apari, Cagayan at 150 kilometers per hour, typhoon category pa rin. Within the next 48 hours, simula ho ngayon, September 21 pa rin, alas 2 naman ng hapon po ito ng Linggo, 575 kilometers east of Calayan, Cagayan. At ito yung matindi ho, September 22, sa ganap po na alas 2 sa madaling araw, 395 kilometers east of Calayan, Cagayan pa rin, isang ganap na super typhoon category. Ito nga pong si Bagyong Nando, at hanggang alas 2 pa po ng hapon yan. Babalik siya sa magiging typhoon category, nasa labas na ng PAR na may layong 350 kilometers west of Bascot, Batanes, pagdating pa po, no, ng September 23, 2025 sa ganap po na alas 2
ng hapon. So maging alert at maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung tinatawag natin na weather radar, yung pinaka-live na radar weather natin na kung saan ay makikita natin direkta yung pagkilos po or lakas ng hangin nito nga pong si Bagyong Nando. Para din malino sa bawat isa. So ito ho, no, ipapakita ko sa inyo mabuti. Kung mapapansin ho ninyo, etong si Bagyong Nando, eto pong may sirkulasyon ng hangin na yan. Yung hangin na yan, tinatawag po natin yan na spiral clouds. Malakas pong epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon, naaapektuhan ng ilang bahagi ng Eastern Visayas papunta sa extreme Northern Luzon, diyan sa North Luzon. Malaking bahagi ng Luzon ang naapektuhan po nito. So kahit sabihin natin na ito magiging isang ganap na typhoon o super typhoon category pa by Monday or Tuesday, ngayon pa lamang po maghanda na tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Nakikita niyo yung linya na yan, yung parang apaho na yan. Ang tawag ho dyan, area of probability nito pong si Bagyong Nando. At kung makikita nyo mabuti, yan yung magiging lakas niya, 140 kilometers at lalakas sa 165, lalakas po sa 195. Dito naman po, dito siya magiging isang ganap na super typhoon category, 220 kilometers per hour rin, Monday, alas 8 po ng gabi. So diyan, possible na itaas po hanggang signal number 5 ang mga lugar po na direktang maaapektuhan nito nga pong si Super Typhoon Nando. So balikan din natin yan. Ngayon kasi dahil kay Bagyong Nando, lumalakas po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Apektado din po ngayong araw po ng Sabado, September 20, ang ilang bahagi po ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa habagat or southwest monsoon. Posible ang mga pagbabaha dyan at landslide sa mga landslide prone area kapag mas lumakas pa ang epekto ng habagat dahil po dito kay Bagyong Nando at yung dating bagyong si Mirasol. Dahil meron pa rin itong circulation ng hangin na umiikot kahit mahina, nakakaapekto pa rin yan sa paglakas po ng habagat. Samantalang dito naman po sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, ito ho, makikita naman natin, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na ho dyan ng Calabarzon, ng Mimaropa, the rest po ng Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, Zambales at Bataan. Ang weather condition po dyan ay partly cloudy to cloudy skies pa rin po with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman nating bansa na hindi ko nabanggit tulad dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit at mag-ingat po sa banta naman din ng mga localized thunderstorm. And usually, bandang hapon ho hanggang sa gabi ang pagbugso ng mga pag-uulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Ngayon, ang nakikita nating senaryo dito na posibleng mangyari, meron dalawa. So may chance pang magbago ang direction or pagkilos po nitong si Bagyong Nando. Kung nakikita nyo naman, nakapix na talaga siya, natatama po sa extreme Northern Luzon. Pero may posibilidad na ito mas umangat pa ng konti at hindi direktang maglandfall sa ating Philippine landmass. So paano naman daw mangyayari yan? Kung nakikita at napapansin po ninyo, ang high pressure na ito, yung nasa taas na yan, yan ay may chance ang humatak dito nga po kay Bagyong Nando. Pero sobrang maliit lamang po ng chance na mapaangat niya pa ng konti yung direction po nitong si Bagyong Nando. Kapag lumakas na siya sa typhoon hanggang sa super typhoon category. Kahit gaano pa kalakas ang high pressure sa taas, kung nasa typhoon at super typhoon category na itong si Bagyong Nando, hindi na po siya mapapataas. Pero mas mataas ang tsansa na mas bumaba pa at mas maapektuhan pa ang malaking bahagi po ng ating bansa. Ilasama na dyan ang ilang bahagi ng Central Luzon, Extreme Northern Luzon, North Luzon at possible din ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay maapektuhan ng trough or extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Nando. At eto pa dahil nga po nag-i-intensifies or mabilisan lumalakas po etong si Bagyong Nando, sa ngayon wala pa naman tayo nakataas na
warning signal, no? Or signal number 1 hanggang signal number 5 sa malaking bahagi ng ating bansa, diyan sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Pero inaasahan, once na ito maging isang ganap na super typhoon category at tumama po dito sa extreme northern Luzon, which is apektado po ang Batanes, ang Babuyan Islands, ang Cagayan, no? Yung mga lugar ho na yan, ay itataas po ang warning signal number 5, no? Pag sinabi nating signal number 5, yan po ay talagang merong lakas ng hangin na 220 hanggang 240 pataas, no? Na lakas na bugso ng hangin. So napakadelikado po nun at talagang sobrang mapaminsala. Pero kung titignan naman natin, ang mangyayari kasi dito, mas lamang yung pangalawang senaryo na mas bumaba pa itong si Bagyong Nando. So lalabas naman si Bagyong Nando by Wednesday, pero ito ho, no, bago siya makalabas, ang problema kasi natin dito, bago po makalabas, no, ng ating Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Nando, posibleng magdulot ito ng malaking pinsala. At kung makalabas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Nando, ay patuloy niya pa rin palalakasin ng epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kapag lumakas po ang habagat dyan or southwest monsoon, hindi pa rin makakaligtas po ang ilang bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar sa banta ng malawakang pag-uulan. Sa ngayon, wala pa rin naman tayo nakataas na heavy rainfall warning, no? Pero kapag mas lumapit pa, kung nakikita nyo naman, no, etong sirkulasyon ng hangin na ito, sobra pong malakas ito. Ngayon po ay kinakailangan natin manalangin sa Diyos at maghanda, no? Ang dami kong paalala. Mamaya iisa-isahin natin yan para ho wala akong makalimutan at makaligtaan. Dahil yan po ay para sa ating lahat, no? Nakikita nyo yung spiral clouds na yan, yung umiikot ho na yan. Lahat ho ng hangin na nakapaligid sa kanya, etong high pressure, dati pong easterlies yan, o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, hindi makaporma sa lakas ng hangin. Ito nga pong si Bagyong Nando na threat po ng super typhoon. At etong habagat, kung mapapansin nyo, ang habagat sobrang mahina ang sirkulasyon ng hangin, pero mabilis siya mag-intensifies, no? Wala namang kategory ang habagat, pero kapag napansin natin malakas ang hangin, doon siya magkakaroon ng mas malawak na direct ng epekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So kabilaan niya, no, kahit malayo itong si Bagyong Mirasol, sa labas na ito actually 75 kilometers per hour ang lakas ng hangin, isang ganap pa rin ng tropical storm category, ay patuloy pa rin siyang may epekto dito po, no, sa habagat or southwest monsoon, yung trap or extension ng kanyang hangin. So mga kaibigan, mga kababayan, katulad nito, meron tayong malakas na bagyo na minomonitor at nasa super typhoon category. Unang-una, lagi kong sinasabi na lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Ako ho, talagang gumigising pa lang madaling araw para magbigay sa inyo ng pinaka-latest na update. So dapat ho, pakinggan nating mabuti. Tapusin ho natin. Tulong na rin ho yun, no, sa inyo at sa atin po para sa engagement. So unang-una, lagi kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Alamin yung mga lugar na apektado at yung mga lugar po na posibleng makaranas ng malawakang pag-uulan dulot po ng Bagyong Nando at ito nga pong habagat or southwest monsoon. Pangalawa po mga kababayan, ngayon pa lamang po ay isipin na natin ating mga importanteng gamit. Yung mga papeles, no? Yung mga electric appliances, yung mga alaga natin, mga pet natin, kompleto dapat yan. Yung mga anak natin, is-secured natin. At kung kinakailangan naman tumikas na ho tayo. Please, pakiusap po. Ngayon pa lamang po, ako yung nagbibigay na ng babala, no? At paalala sa inyong lahat, wag po nating baliwalain. Though hindi pa naman ganoon na nararamdaman, pero matindi po ang magiging epekto nito. So yung mga lugar sa Visayas at Mindanao, hindi pa rin kayo ligtas, no? Hindi ka pa safe o hindi pa po kayo ligtas dahil ang habagat ay posibleng palakasin po nito nga pong si Bagyong Nando na siya makaka-apekto sa mga lugar na aking binanggit. So ang pangatlo natin, mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po ng ilang araw. Dahil po itong si Bagyong Nando lalabas pa ng PAR pagdating po ng Wednesday. So pag nakalabas ng PAR, wala na bang epekto? May epekto pa rin po ang trap or extension ng kanyang hangin. So mas maganda na maging handa pa rin tayo. At eto pa, ngayon pa lamang po, wag na kayong magkalat sa mga lugar na maraming bahain, no? Yung mga plastic, mga basura natin, itapon na natin na maayos. Kasi pag biglang bumugsong malakas na pag-ulan, no? Sasabayan pa ng malakas na hangin, papasukin talaga ng baha ang ating mga kabahayan.
So i-safety na natin ating mga lugar na malinis, no? I-check natin. Yung mga light materials na ginagamit ho ninyo diyan sa Metro Manila, yung mga dikit-dikit ang bahay, yung mga barong-barong, yung mga plywood lamang. So doblehin ho ninyo. Kung pwedeng talian, gawin natin para ho hindi tangayin ng hangin, at yung mga bubong na may mga butas, tapalan na para hindi to maperwisyo. Mag-imbak ho din ho tayo ng pagkain na sasapat ng ilang araw. Sinabi ko na ho, no? Importante ho yan. At eto pa mga kaibigan ko, no? Kung kinakailangan naman natin ng tulong na galing sa lokal na pamahalaan, makipag-ugnayan po tayo. Nagbibigay sila, no, ng mga materials, paggawa ng bahay, mga tali, no, mga lubid, no, na para ma-safety natin yung ating mga kabahayan kung ano man yung mga kinakailangan pa natin. At panghuli, kinakailangan po natin manalangin sa Diyos. Ipanalangin natin na kahit gaano kalakas itong bagyo na ito, wala itong sinabi sa ating Panginoon sa Diyos. Kayang-kayang hipan ito, hawiin at malusaw po anumang oras. Pero siyempre, ang pahintulot ng Panginoon ay talagang dadanasin natin ito. Pero siyempre, may mga posibilidad pa na pwedeng mangyari. So dapat maging handa, maging alerto, yung mga lalabas ho ng mga kabahayan, mga papasok sa trabaho, galiin po. Ito, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng malalakas na pag-uulan. Lalo na ngayon, may super typhoon category tayo na binabantayan at minomonitor. Etong si Bagyong Nando ang magiging kauna-unang super typhoon ngayong taon po, no, 2025, at inaasahan na ang unang super typhoon na mabubuo ay talagang magiging malakas. Do hindi man ito talaga direktang tatama sa ating pinaka Philippine landmass, may epekto pa rin siya dahil makikita nyo naman extreme northern Luzon kasama dyan ng Batanes. Yung Batanes talaga matindi ang magiging pinsala kapag direkta itong tumama. So may mga senaryo pa yan, pwedeng mag-recurve, magbago. So patuloy natin yung i-monitor. Dahil meron tayong ganitong sitwasyon, meron ho akong panibago or meron akong inihandang Bible verse ngayong araw po ng Sabado na magpapalakas po ng loob natin. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, ako'y lubos na nagpapasalamat dahil mapalad ka ho, no? Makakapakinig ka po ng salita ng ating Panginoon. At pa-comment ang iyong pangalan at kung taga saan ka. At eto na po, no? Narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Awit 107 verse 29, mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So very clear at napakalino naman, no, ng sinabi ng Panginoon dito, no, na talagang kayang-kaya niyang patigilin ang malakas ho na bagyo. Kahit gaano pang kalakas yan. Lalo na ngayon, meron tayong banta ng super typhoon. So, dapat ba natin itong ikabahala o pag-alalahanin, no? Dapat ba tayong mag-worry? So, ngayon, syempre bilang tao, nakakaramdam tayo ng takot. Pero, alam nyo, tatandaan nyo, no? Ito, ang napakalinaw. Ang sinabi sa salita ng Panginoon dito sa awit. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. So itong bagyong malakas na yan, o super typhoon category Nando, ay kayang-kayang in-instant ay patigilin po at pahinain ng ating Panginoon. So walang imposible. So ano naman ang reflection nito sa ating pamumuhay? Tayo po mga kaibigan, bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos, ay talagang nakakaranas din ng pagsubok. Hindi lamang sa bagyo, bagkos pati sa ating mga personal na buhay. Sa ating pamilya, minsan may mayroon tayong mga nagiging problema, lalo na kapag tayo kapos ho sa pera o pinansyal. Yung pambili lamang ng pagkain, no, ng ulam, panggatas ng ating anak, pagpapaaral, pantuition fee, lahat po yan ay pagsubok at maituturing din natin ng bagyo sa ating mga buhay. So paano ba natin malalagpasan yung mga yan? Yung iba kasi kapag wala na silang naiisip na ibang solusyon, alam na, no, sila na mismo nagdidesisyon sa kanilang buhay. May ginagawa silang hindi maganda sa kanilang sarili, which is hindi naman po talaga dapat. So, ang kinakailangan natin, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Manalangin tayo sa mga bagay ho na hinihiling natin directly, no? Specific kung ano po yon. Kung kailangan natin ng ganito, ipanalangin natin. Pero syempre, ipapaalala ko, lahat po ng panalangin natin ay kinakailangan na may kalakip na pagkilos. At ang Diyos ang magpapala at magbibigay ng bagay na yan. So, malinaw yung pagkakasabi na ang Panginoon ay kayang patigilin po ang malakas na bagyo, no? Pati ang mga alon
naglalakihang mga alon ay tumatahimik din, no? Alam nyo, kung naaalala nyo po yung sa New Testament, no, si Jesus Christ natutulog, yung may mga alagad siya na kasama niya, napakalakas ho ng alon, nasa bangka sila at nag-aalala yung mga alagad niya at sinasabi, Panginoon, Panginoon, may bagyo, nag-aalala kami. So ang Panginoon sinabi, bakit kayo nag-aalala at kasama niyo ako? Nasaan ang inyong pananampalataya? At sinabi ng Panginoon, hinawi niya lamang at pinatigil ang malakas na alon at bagyo in an instant, no? Sa saglit na oras lamang or minuto, bigla pong humina at kumalma ang karagatan. Ganyan po ang kapangyarihan ng Panginoon natin na talagang magtiwala tayo sa Kanya bawat oras. Kasi sa pagtitiwala natin, nandun na ibinibigay o itinataas natin sa ating Panginoon yung mga problema natin. Mga bagay na hindi natin kaya, kinakailangan po natin niyang ibigay sa Kanya. Kaya nga po sabi sa Matthew 11:28, no, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ibig sabihin, yung pamatok na yan, ang Panginoon po mismo yon. So pag yun ay ginawa natin, lahat ng ating mga problema sa loobin, ibigay ho natin sa Kanya. Ngayon, may mga paghahanda din tayong dapat gawin. Hindi porket sinabi dito, kayang patigilin ng Panginoon o ng Diyos ang bagyo, sobrang tayong hindi na tayo mag-aasikaso, hindi na tayo maghahanda. Kinakailangan pa rin natin. Ano yung una? Kailangan natin na umiwas din. Kung kinakailangan naman natin lumipat sa ibang lugar ng safety, pumunta ho tayo. Hindi naman ibig sabihin kayong pahinain ng Diyos ang bagyo, tanggalin, hindi na tayo aalis sa mga lugar natin para na din tayong pumunta sa ating kapahamakan. So kaibigan, kabayan, nakapagbigay po ulit ako sa inyo ng Bible verse. Ito hong baunin natin sa Awit 107 verse 29. Ang sinasabi ho, ulitin ko, ang bagyong malakas, take note, ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. So yan lamang po pinaka-latest update natin. Sa weather natin nasa unahan, sa Bible verse nandito ho sa dulo. Ako'y lubos na nagpapasalamat at nakaabot ka sa pinakadulo ng ating video. Hindi man ganoon perfect ang ating pag-share, pero ito po ay pagkain natin ngayong araw po ng Sabado. Yan lamang mga kaibigan. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.